Magandang araw mga mag-aaral sa ikawalong baitang. Kumusta na po kayo? Ako nga pala si Binang Cecilia Gino, ang iyong maging tagapagdaloy sa libong ito. Masasabi mo bang maaari kang mag-isa sa mundo? Ito ba ay posible? Ang tao ay may pangangailangang makipag-ugnayan sa iba. Hinanap-hanap niya ang pagkakaroon ng makakasama at mapabilang sa isang pangkat. Paano makabuluhan ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Paano ka makatutugon sa pangangailangan ng kapwa mo mag-aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan? Bago natin simulan ang aralin sa libong ito, narito ang mga layunin na dapat inyong ilangin. Una, nahihinuha na ang tao ay likas na kalipunang nilalang kaya't nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspektong intelektual, pangkabuhayan at politikal. Ang bertud ng katarungan o justice at pagmamahal, charity, ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Ang pagiging ganap niyang tao ay natatamo sa paglilingkod sa kapwa na siyang tunay na indikasyon ng pagmamahal. At pangalawa, na isasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Subukin ang iyong katapatan sa bawat pahayag na makikita sa screen upang masugat ang iyong kakayahan ay sa katuparan ng isang makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Suriin at tayahin ang sariling kakayahan kung ang pahayag ay ginagawa mo ng palagi, madalas, paminsan-minsan o hindi kailanman. Milangin ang bawat check ng iyong tugon. Kapag ang iyong tugon ay palagi, ito ay may 3 puntos. Kapag madalas naman ang iyong tugon, ito ay may 2 puntos. At kung paminsan-minsan naman ay may 1 puntos. At kung hindi kailanman, ito ay walang puntos. Bilangin ang kabuuang score at ito ay may katumbas na interpretasyon na makikita sa screen. Aralin sa libong ito sa tao bilang likas sa kalipunang nilalang. Ayon sa turo ni Agapay, ang kapwa ay taong labas sa iyong sarili. Maaaring iyong magulang, kamag-anak, kaibigan, kaklase, at pati na rin kaaway. Ang pagtukoy at pagkilala sa mga tao na itinuturing mong kapwa ang simula ng paglinang sa mga intelektual, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal na aspekto ng iyong pagkatao. Bago natin simulan ang masusing diskusyon sa araling ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong na makita sa iyong screen ayon sa iyong karanasan. Una, ano ang nagagawa ng pakikipag-ugnayan mo sa kapwa sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan, politikal ng iyong pagkatao? Pangalawa, makaya mo bang mapaunlad ang nabanggit na aspekto kung walang tutulong sa iyo? Ano ang mga patunay nito? Pangatlo, ano ang maaaring mangyari sa iyo kung hindi mo matutuhang makipag-ugnayan ng maayos sa iyong kapwa? Maaari mo bang ilarawan ito? Dako naman tayo sa bahaging tuklasin kung saan basahin niyong mabuti ang tula na pinamagatang ang pakikipagkapwa na mababasa at makikita sa screen. Pagkatapos mabasa ang tula, sagutin ang sumusunod na tanong.
Una, ano-anong aspekto ng pagkatao ang malilinang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa? Ipaliwanag ang bawat isa. Pangalawa, ano ang kabutihang naidudulot ng pagiging bahagi ng mga samahan? Magbigay ng halimbawa. Pangatlo, paano mo pakitunguhan ang taong ayaw makiisa at makibahagi sa mga gawain ng pangkat? Pang-apat, ano ang maaring gawin upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa? Panglima at ang panghuli, makakamtan ba natin ang kaganapan ng ating pagkatao sa pamamagitan ng pakikipagkapwa? Ipaliwanag. Narito ang mga konsepto na dapat niyong malaman sa aralin na ito. Una, ang tao bilang panlipunang nilalang. Ang kakayahan ng tao ay mamumuhay sa lipunan at maging bahagi nito ay isang likas na katangian na ikinaiiba ng tao sa ibang nilalang. Nilikha ang tao ayon sa larawan at tuwangis ng Diyos. Binigyan siya ng kapamahalaan sa ibang nilalang. Binigyan siya ng taong makasama at makatulong. Niloob ng Diyos na ang tao ay mamumuhay na may kasama at maging panlipunan o social being, ang hindi mamumuhay na mag-iisa or solitary being. Ang tao ay ipinanganak na isang panlipunang nilalang. Hindi niya tunay na makakamit ang kaniyang kaganapan bilang tao kung hindi makikipamuhay kasama ang kaniyang kapwa. Kailangan niyang makilahok sa lipunan. Kaya't, ang panlipunang aspekto ng pagkatao at ang kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa kaniyang kapwa ay likas sa kaniyang pagkatao o social nature of human beings. Pangalawa, mga aspektong nalilinang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Una, aspektong intelektual. Ito ay karagdagang kaalaman, kakayahan, pagpapaunlad ng kakayahang mag-isip, magpanuri, malikhain, at mapangatwiran. Pangalawa, aspektong pangkabuhayan. Ito ay may kaalaman at kakayahang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa. Pangatlo at ang panghuli, aspektong pampolitikal at panlipunan. Ito ay ang kaalaman at kakayahang makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan. Pangatlong konsepto na dapat niyong linangin. Ang pakikipagkapwa ay nagpapatatag ng mga bertud ng katarungan at pagmamahal. Ang mga bertud ng katarungan, justice at pagmamahal, charity, ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Ang makabuluhang pakikipagkapwa ay pagtugon sa pangangailangan ng iba ng may paggalang at pagmamahal. Ang panghuling dapat niyong linangin ay ang mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Una, paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Bawat tao ay bukod tangi at may kakayahan. Nararapat lamang na igalang ang kaniyang pagkatao at maging sensitibo sa kaniyang mga pangangailangan. Pangalawa, pagpapahayag ng damdamin. Susi sa isang maayos na pakikipag-ugnayan ang pagkakaroon ng malaya at mapanubutang pagpapahayag ng damdamin, ideya at pangangailangan sa isa't isa na hindi nangangamba na husgahan. Pangatlo, pagtanggap sa kapwa. Bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao ang pagtanggap sa kaniyang pagkatao, sa kaniyang kalakasan, pati na rin sa kahinaan. Di dapat husgahan ng kapwa batay lamang sa pansariling pamantayan. Pang-apat at siyang panghuli, pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa o confidences. Isang napakalaking karangalan ang mapagkatiwalaan ka ng sensitibo at personal na impormasyon sa iyong kapwa. Bilang paggalang, tungkulin mo na ingatan ang mga ito sa pamamagitan ng di pagbabahagi o di pagkukuwento sa iba. Dato naman tayo sa bahaging pagyamanin. Ito ang iyong gagawin. Isipin ang mga taong itinuring mong kapwa na nais mong mapaglingkuran. Gawin lamang ito sa mga taong alam mong ligtas ka sa sitwasyon ngayon. Gamit ang talaan sa ibaba, plano ng aking paglilingkod, isulat sa sagutang papel ang 5 taong nais mong paglingkuran at ang mga bagay na nais mong gawin upang mapaunlad mo ang pakikipag-ugnayan sa kanila.
Ibatay ang mga gagawing paraan sa paglilingkod sa mga prinsipyo ng pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan. Balikan ang teksto ng bahaging suriin. Hanggat maaari, isagawa ang plano ng palihim. Pagkatapos mong magkaroon ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa mga konsepto ng pakikipagkapwa, pag-isipan at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa sagutang papel. Una, ano-ano ang pangangailangan ng tao ang matutugunan at nalilinang dahil sa kaniyang pakikipagkapwa? Ipaliwanag ang bawat isa. Pangalawa, gaano kahalaga ang pakikipagkapwa? Paano ito mapatatag? Paano malilinang ang mga pagpapahalaga sa pamamagitan ng pakikipagkapwa? Kung maisakatuparan mo ng may pagmamahal ang ginawang plano ng paglilingkod, siguradong may maramdaman kang pagbabago sa iyong sarili. Gamit ang sumusunod na pamantayan, gumawa na isang pagninilay tungkol sa natapos na gawain. Narito ang mga dapat makita sa iyong pagninilay. Una, pagtukoy sa mga mahalagang konsepto at kakayahan na maunawaan sa module na ito na magkakaroon ng malaking epekto sa buhay mo. Pangalawa, paglalarawan ng mga pagbabago sa sarili matapos isagawa ang gawain. Pangatlo, pagtukoy sa mga taong maaaring hinga ng tulong, gabay o suporta na mapagsasanggunihan upang mapaunlad ang iyong kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. At panghuli, pagkakaroon ng realisasyon sa kahalagahan at makabuluhan mabuting pakikipagkapwa.